Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, February 2025. Maring vice versa tayo. First week, second week, third, fourth week. Okay? Pag hindi naman nangyari at hindi nangyari at hindi nag-resonate sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy yung nakukuha natin. Okay? Tingnan natin mga imposible na mangyari sa'yo sa first week hanggang fourth week. No? Tingnan natin. Maaring vice versa. Kunin mo lang talaga ang sayo, iba ang personal reading at iba ang general reading. First week, February 2025, Libra. Please show me. Ay, baliktad na naman. Ano ba yan? Palagi ko siya nabaliktad yung card. Aray, parang may nakasugat sa akin. Sandali lang. Parang may something sa... Nakayod yung mukha ko eh. Ayan. First week ni Libra, February 2025. Medyo may mga risk, no? Ako na, may mga frustration, ganyan. Maaaring ma-frustrate ka sa malapit sa puso mo, sa amo mo, sa karelasyon mo. Maaaring mainis ka, ma-offense ka, may makakasamaan ka ng loob. Or baka maiinis ka lang. Okay, by the first week, Libra, ang nakikita... Oy! Ako, sorry ha. Kasi pag gano'n, nag-aaway na sila. Masakit kasi mga agat yung puti. Di ba matulis yung tuka niya? Kaya kakang yo. Gumin Libra. Okay, by the first week, sa nakita ko sa'yo dito, is, yun nga, may mga frustration, malaki man o maliit ito, yung mga natural na nangyayari in your life. Ganyan, sa buhay. Ganyan. May mga sitwasyon na madidrain ka, may burnout ka, may mga sitwasyon na medyo magiging weak ka, ganyan. May mga sitwasyon na maaring maaalala mo yung mga bad and the good situation na nangyari sa'yo in the past, ganyan. O kaya may mga mamimiss kang tao, ganyan, mga kaibigan mo, yung childhood mo, kapatid mo, anak mo, pamilya mo, yan. O kaya yung dati mong karelasyon, ganyan. O kaya mariremanizing mo yung mga sitwasyon na magaganda. Magaganda, basta magaganda o mga, ano ba to? Pangit, ganyan. Iba naman sa inyo is meron kayo isang sitwasyon na you want to quit o gusto mo na talagang sumuko doon sa sitwasyon na yun, pero kailangan mo magpakatatag kasi ang para sa iyo is maaaring magkaroon pa ng development sa sitwasyon na yun. Halimbawa sa trabaho mo. Ayaw ko na ng trabaho na to, pero it's need, di ba? Need ko ng trabaho na yun. O halimbawa sa relasyon, ganyan. Kumbaga, nahihirapan ka na sa relasyon o sa anak mo, ganyan, anak mo man yan, karelasyon mo man yan, magulang mo man yan, kung sino man ito, you want to quit something kasi, you want to quit something in your life na parang you want to admit na, okay, ako na lang yung talo, ganyan. Ganun. Iba dito, exhaustion. Iba dito, kahit na mahirap, is kailangan nyo pa rin ano ba yun, anak? Kailangan nyo pa rin magstay doon sa sitwasyon. Ganun sa nakita ko dito. Iba naman is, bakit nandito po siya? Someone want to recover, pero medyo mabagal yung lakad niya. Mabagal yung kilos niya actually. Someone want to recover uli sa'yo. Kumbaga gusto niya na magkaroon ng pagkakaisa or ma-recover itong sitwasyon na to, maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring dati mong karelasyon, o maaring boss mo, maaring magulang mo, ganyan, sa nakita ko ito. Para sa kanya kasi, they want to talk, gusto niya kausapin. Gusto niya ma-recover uli yung situation na to
Sa nakikita ko dito. Sa iba nito, gusto ng teamwork. Maaaring dito, iba dito siguro sa teamwork. Ganyan. O gusto niyang makipag-ayos sa'yo, actually. Gusto niya masolusyonan muli yung relationship na to, or vice versa tayo. Iba naman sa inyo is, meron ka daw isang bagay na didesisyonan sa buhay mo, pero hindi mo agad madidesisyonan. Ganun. Hindi mo agad magagawa yung sitwasyon. Kasi medyo nakikita ko is mabagal yung lakad mo. Mabagal yung decision na yun. Parang mas more kang magiging patient doon sa sitwasyon bago ka magkumilos o magdesisyon talaga o magpasya. Ganun pala. O magpasya. Tingnan natin ang iyong second week. Second week ni Libra. Alam? Kung nakita mo lang kung gaano siya tumalon ang iyong card. Second week, February 2025, Libra. Anak ni kagat ka ba? Kilo ka anak? Kilo? Wawa na may anak ko. Ay, sige na, punta ka na anak. Tinuka siya ng kapatid niya eh. Tinuka ka ba anak? Yung anak ko. Tinuka siya kaya naghihiyaw siya kanina. Kasi masikip doon. Tingnan natin. Second week mo. By the second week is, andito yung sitwasyon mo na you are focusing na ngayon sa iyong gustong gawin this time. No? Sa iyong mga creativity or direction mo this time. Sa iyong trabaho, stability, sa health mo, ganyan. Mayroon ka daw po fokusan isang sitwasyon, no? Kumbaga nandun na rin yung confident mo, ganyan. Sa sarili, sa ginagawa mo ngayon, handun na yung katapangan, tibay ng loob para gawin mo yung bagay na yun. Kumbaga, you want to start a new beginning of a cycle of your life and you're starting to create again yung sarili mo, no? Dito maaaring may gagawin ka dito na isang sitwasyon. Either tutulong ka sa isang sitwasyon or hindi yung may tutulong sa'yo. Parang gano'n nakikita ko. Pero may gagawin ka raw dito na isang creativity sa nakikita ko dito. And then, yung iba naman sa inyo, kasi there's an offering din ako na nakikita sa'yo. Maaari ikaw is, meron kang tutulungan or may tutulong sa'yo. Basta vice versa. Ako nakikita. There's an offering na maaari may humingi sa'yo ng tulong o may manghiram sa'yo ng pera, maaring kapamilya mo, or ikaw maggagawa nun, o ikaw ang tutulong o magpapahiram. Parang ganun nakikita ko. Maaari makaka-receive ka ng text message or mail dito sa taon na to. Yan, makaka-receive ka daw ng text. Sana kung to magbayad siya. O kaya may dito rin yung tao na maaaring maiingayan ka sa kanya, no? Maaaring may attitude yung tao na yon. Kaya maaaring makukulitan ka sa kanya, may inis ka sa kanya, ganyan. Mabubwisit ka sa kanya, kung ano man yan. Yung iba naman dito is makaka-receive ka daw ng isang text message or communication or news or something ganun kasi may taong gustong bumalik at gusto niya ng gusto niya patawarin mo siya sa nakikita ko dito. Nagkahiwalay man kayo o hindi man kayo nagkahiwalay, parang ganyan yung nakikita ko. Na maaaring may inis ka ng konti sa kanya, ganyan. Pero sa iba dito kasi parang may pabalik. Ganun ang nakita ko dito. Baka i-offeran ka niya uli to come back, ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Someone spying, you spying, or may tao na nag-spy dito, no? Parang someone want to chase, or someone is chasing. Yun na nakikita ko. Sana hindi ko yun.
May matigas ang ulo, no? Tingnan natin ang iyong third week, Libra. Kamusta ang third? Anak, bakit nanganganda ka? Dami yun. Sorry. Third week ni Libra. Vision. The Magician. Third week, February 2025, Libra. Stop daw. Oh my God. Sabi mo, kung ito yun, no. Tapos na tayo. Pinagsisisihan ko na nakilala kita. Ayoko na. Ganun. Kumbaga, ayaw mo na. At nag-umpisa ka na ng iyong bagong buhay. Kumbaga. Tingnan natin. Nandito ka na sa you're investing sa sarili mo. Kaya siguro ganun. Or vice versa. Okay. Dalawang angels mo, oh. May dalawang nagpo-protekta sa'yo. Okay. It's a warning, ah. Sa... Ano ba to? By the third week, nabablanko yung utak ko. By the third week, merong isang bagay sa buhay mo na talaga, you're starting a new beginning sa buhay mo, no? Kumbaga, nandun na yung sitwasyon na ayaw mo na sa isang sitwasyon at hindi mo na gagawing muli pa iyon sa nakita ko dito. No? Pero, yung iba sa inyo, mag-iisip. May pag-iisip, no? Medyo mag-iisip pa kayo kung it's need na ba talagang i-let go or hindi pa, di ba, ang nakikita ko dito sa sitwasyon. May nakikita ko dito na pag-uusapan ka raw o may tao mo mga pag-uusapan. Ayun, pag-uusapan ka. You need to be aware din sa mga nakakasalamuha o sa mga na kaibigan mo man yan o bagong karelasyon man yan or yung tao na babalik, you need to be aware, no? Kasi may mga tao dito na hindi nagiging totoo dito. No, andito yung may cheating. Yan. May cheating. Kumbaga may mga nagsisinungaling, may mga hindi nagiging totoo sa'yo. Yan, sa paligid mo. Merong isang bagay ako na nakikita na i-evaluate mo daw. Magkakaroon kasi ng self-evaluation sa sarili mo at gagawin mo yung lahat para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo this time. Nandun ka sa sitwasyon mo. Halimbawa, may mga gusto kang i-let go. I-ano mo muna yon. Parang ititink mo sino yung hindi yung totoo, ganyan. Sino yung hindi na kailangan, mga ganon. Sa nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo, meron ditong tao or ikaw or mga kaibigan o basta malapit siya sa puso mo or bago man siya na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Pero, hindi siya totoo. Hindi siya totoo. May pagka-cheat siya, may pagka-sinungaling itong tao na to. Pero hindi mo mapapansin. Hindi mo mapapansin na niloloko ka niya. Hindi mo mapapansin na kinukuha niya lang yung loob mo. Pero, ikaw, gusto mo mag-ingat o ayaw mo mag-ingat, nasa sayo to, ha? Kasi marami naman kayong energy sa mundong ito. Maaring hindi ito yung energy mo. Yun. Sa nakikita ko dito. May mga gusto ka rin kuhanin mo lang sa'yo, may mga gusto kang i-let go, pero maaring hindi lahat i-let go mo. Ganun nakikita ko. Mag-ingat ka. Well, nasa sa'yo yun. Tingnan natin ang iyong 4th week. Diba siguro ito, you want to be alone muna sa ano. May frustration ako nakikita dito, ha? May frustration. Frustration sa paligid mo, sa kaibigan mo, sa mga gagawin mo, ganyan. Sa mga bagong tao, o kaya mga
sa mga actions mo. Medyo may frustration ako nakikita. Tingnan natin ang iyong 4th week, Libra. Fourth week ni Libra. February 2025. Gusto mo. Diyos ko, magkapareho. Oh. Ano ba yun? Kahit anong lumabas din. Okay. By the 4th week, ang nakita ko sa inyo, iba sa inyo magiging busy kayo. O yung utak nyo. o kaya magiging busy kayo. May mga situation na aasamin mo by the 4th week pero hindi siya magaganap or hindi siya mangyayari sa gusto mong mangyari. Parang magkakaroon ng sadness, magkakaroon ng stress, there's a negativity kasi ako nakita. There's a failure situation or may mga inaasam na yun nga, magsha-shattered siya actually. And then, nakikita ko rin dito na medyo mahahang ka raw, no? Sa situation mo na yun. And then, yung iba naman dito is parang may mga hihintayin kayo na isang mga answer, mga revelation, enlightenment dito sa situation na to, by that 4th week. And then, yung iba naman dito is magpaparaya kayo sa isang sitwasyon. Magpaparaya kayo. Parang i-accept nyo na lang or magpaparaya. You try to make it balance yung sitwasyon na yun. For the peace. For the peace. Ganun. Parang tatanggapin mo na ikaw na lang yung okay lang na ikaw lang yung masad, okay lang na ikaw yung masaktan, okay lang na ganun nakita ko eh. Yun. And then yung iba naman sa inyo is ang nakita ko is may pagsasakripisyo rin ako nakita kasi, no? May nakita kasi ako very defensive person or defensive person ang ako nakikita kasi. Na halimbawa, kung titira mo yan, 'di ba? Parang ganyan siya. 'Di ba? Halimbawa, may mga nag-aaway kayo ng karelasyon mo, ng kapatid mo, ng kasamahan mo sa trabaho, o sino man 'yan sa buhay mo, parang ikaw yung iintindi doon. Ganyan. O kaya didepensahan mo yung sarili mo sa kanya o didepensahan niya yung sarili niya sa iyo. O kaya kung may dalawang nag-aaway, nakita mo 'yan, 'di ba? Parang papagitna ka doon, ganyan. Ganyan, parang ikaw yung magta-try to evaluate yung sitwasyon sa iba. May mga sitwasyon na i-evaluate do kayo in that time by the 4th. And then, may mga sitwasyon na magkakaroon ng choices yung iba, no? Sa iba't ibang aspeto ng sitwasyon ng buhay mo. Yan, may magkakaroon ng mga choices. Yung iba naman dito is may mga gagawin kayo na parang kayo yung gagawa kayo na lang yung gagawa at kayo na yung magsasakripisyo para sa iba. Ganon. Huwag naman, nakakalungkot naman. Iba naman dito, magpuput boundaries ka sa isang tao na magpuput boundaries ka daw eh. No, basta magpuput boundaries ka sa tao na maaring kung magkakaroon reconciliation, ganyan, you have a boundary. Ganyan nakikita ko. May mga agreement din kasi ako nakikita by the 4th. Yan. Arigatou namaste, God bless.